Sariwang karne ng baboy, bagong dating na mga baboy. Katay na, luto agad. Boss, pakihiwa naman itong karne para sa akin. Sige. Anong kailangan nyo? Bayad para sa proteksyon. Bilisin mo. Matumalang benta ngayong buwan. Mahal na general, maaari po bang bigyan nyo pa kami ng ilang araw? Ilang buwan ka na nadidelay. Huwag ka ng maraming Saturday. Ilabas mo ang pera. Magkano ba? Hindi naman marami. 100 pilak. 100 pilak. 3 buwan lang akong hindi nakapagbayad. Bakit naging 100 pilak na agad? Interes syempre. Ikaw. Hindi ko iyan tatanggapin. Ayaw mong tanggapin. Ha, sugod. Anong balak nyo? Tingnan mo, ayaw pa ring magpatalo. Ano, gusto mo akong saktan? Sasabihin ko sa iyo, dito sa ating Nanka, ang mga babae ang batas, at ang mga lalaki ay mga basura lamang. May gana ka pang titigan ako ng ganyan. Ina. Mga mahal na general, pag-usapan natin ito ng maayos. Sa wakas, may dumating din, na taong marunong makipag-usap. Sige, hindi na ako makikipag-usap ng matagal sa iyo. Itong tindero ng baboy na ito, may utang sa akin na 200 pilak. Magbayad ka na. Nagsisinungaling ka, kasasabi mo lang na 100 kanina. Ikaw. Gina, galit mo ako. Sinabi kong 200, kaya 200. Kung may reklamo ka pa, magkita na lang tayo sa korte. Ikaw. Sobra na ang pang-aapi mo. Siya ang pang-10 sa listahan ng martial god. Ang mismong pamangkin ni General Hong yan. Gusto na yata niyang mamatay. Ang lakas ng loob niyang kalabanin si Hong Ling. Nang ahas siyang suwayin ang mahal na general. Mahal na general, kung ano po ang sabihin niyo, iyon ang susundin namin. Pakiusap. Maaari po bang bigyan niyo pa kami ng ilang araw? Palugit. Sige, bibigyan ko kayo ng palugit, pero may isa akong kondisyon. Gusto ko siyang sa pagitan ng aking mga binti, gumapang ng dumaan. Bilisin mo, gumapang ka na. Gagapang ako, dadaan ako. Ina. Ano bang ginagawa nyo? Dumating na ang itinakdang 18 taon. Ito ang pinaka-importanteng sandali. Kung gusto nating iligtas ang buhay ni Shu, hindi natin pwedeng palakihin ang gulo. Ikaw na pangit na nilalang, hindi mo ba narinig ng maayos? Sinabi ko na gumapang siya. Ina, bakit kailangan niyo pong magtiis at manahimik ng ganito? Mabuti pa. Lalabanan ko na lang sila hanggang kamatayan. Ikaw, gumapang ka. Sinasabi ko sa iyo, gumapang ka. Ayos ka rin, bata, may kaunti ka palang paninindigan. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, dumaan ka sa pagitan ng mga binti ko. Pangalawa, dito sa Nanka, lakas at sining ng pakikipaglaban ang pinapahalagahan. Bakit hindi mo subukang talunin ako, at palalayain kita? Paano mangyayari iyon, kahit na ang kagalang-galang na si Hong Ling, ay wala sa listahan ng martial god? Kabilang pa rin siya sa unang 100. Isang hampas lang ng kanyang palad. Tiyak na mawawalan ng buhay ang batang ito. Siya ay isang lalaki lang. Naglakas loob pang sumagot ng pabalang kay Hong Ling. Nararapat lang iyan sa kanya. Ngunit, ayon sa batas ng Nanka, sa tunggalian dito sa Nanka, walang pananagutan sa buhay o kamatayan sa loob ng arena. Kung hindi ka mag-iingat at mapilayan kita, o maging lumpo ka, huwag kang iiyak at tatawag sa iyong ina. Ano ang balak gawin ng batang ito? Tumayo siya. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Gumapang ka na. Lumuhad ka. Sa mundong ito, bawal mag-aral ng martial arts ang mga lalaki, at nagawa mo pang magsanay ng palihim. Ina. Bakit ang mga babae lang ang pwedeng magsanay, at sumikop sa mundo?
Habang ang mga lalaki ay hindi maaari, lalahok ako sa paligsahan ng martial god. Magiging numero 1 ako, haharap ako sa mahal na reyna. Sasabihin ko sa kanya, na dapat ay pantay ang mga lalaki at babae. Ang paligsahan ng martial god ay isang malaking paligsahan ng iba't ibang bansa taon-taon. Ang unang 10 lang ang mapapabilang sa listahan ng martial god. Sa loob ng maraming taon, may lalaki na bang nakapasok sa listahang iyan? Ina. Paano natin malalaman kung hindi susubukan? Huwag ka nang magsalita, maliban na lang kung mamatay ako. Hindi ka mag-aaral ng martial arts habang nabubuhay ako. Hindi dapat malaman ng iba na marunong ka. Gag-apang ako. Ayan, ganyan nga ang mabuting bata. Halika na. Ha ha ha. Gapang na. Oh, tingnan nyo. Nagsisimula na naman siyang gumapang. Para saan pa ang pagmamatapang mo kanina? Tingnan nyo. Gumagapang na siya. Ha ha ha, buti nga sa kanya. Talagang gumagapang siya. Oh. Sana ay ginawa mo na iyan noong una pa. Akala ko pa naman makikita ko siyang lumaban. Anong kaguluhan ito? Hayaan nyo ang general na ito na makisali sa saya. Tingnan nyo kung sino ang dumarating. Sino ang darating, bilisan nyo. Pagpupugay, General Hong yan. Tita, Hong Ling. Ano ang ginagawa mo rito? Tita, may utang ang batang ito sa ating pasugalan. At napakayabang pa niya. Nang ahas pa siyang sumagot-sagot sa amin. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Ang may utang ay dapat magbayad. Kahit mamatay siya sa bugbog, walang pakialam. Isang lalaki lang siya. Wala siyang karapatang makipagtawaran sa atin. Tama, tama. Kapag ba natalo ko kayo, palalayain niyo na ba kami ngayon? Nababaliw na ba ang batang ito? Kung matatalo mo ako, mabubura na ang lahat ng utang nyo. Kung hindi, dadalhin kita sa aking mansyon, para maging alipin na tagahugas ng aking paa. Tiyak na didisiplinahin kita, dahil sa iyong mapangahas na ugali, para malaman mo. Sa panahong ito, kung sino ang masusunod sa mundong ito. Talagang naghahanap ng kamatayan ang batang ito. Swerte natin na makita ngayon, ang ika-10 sa listahan ng martial god, ang galing sa pakikipaglaban ni General Hong Yan. Napakalaking karangalan nito. General Yan. Huwag. Pakiusap, patawarin niyo po ang anak ko. Nabagok ang ulo niya noong bata pa siya, kaya hindi siya nasa tamang pag-iisip. Pakiusap, maawa kayo sa kanya. Isa lang pala siyang hanggal. Dalhin niyo siya, para may mapaglaruan ng general na ito. Sa pagharap sa basura, hindi na kailangan ng sandata. Hindi maaari. Hindi dapat malaman ang sikreto ni Shu. General Yan, kung papatay kayo, ako na lang ang patayin nyo. Bakit ba laging nakikialam ang matandang ito? Subukan nyo pang saktan ang aking ina, kahit isang hibla lang ng buhok niya. Subukan nyo pang saktan ng aking ina, kahit isang hibla lang ng buhok niya. Ano? Anong nangyayari? May ibubuga ka rin pala sa lakas. Dalhin nyo siya. Tamang-tama siya para magmasahe ng aking mga paa. Sa makalawa na ang paligsahan ng martial god, bakit hindi kayo nag-insayo at naghahanda, at nag-aaksaya lang ng oras sa walang kwentang bagay? Pagpupugay, mahal na martial god. Ang martial god. Ang nangunguna sa lahat, si Qilin Shen, Hong Ling. Pagpupugay, mahal na martial god, siya. Siya nga ang martial god. Tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang presensya, Hong Yan.
Ang paligsahan ng martial god sa pagkakataong ito ay hindi ordinaryo. Sinabi ng punong pari, na ang prinsesa ng Wagwo ay ang muling pagkabuhay ng Diyos ng lakas. Maaaring mahirapan ang Nanka na tapatan siya, sa halip na mag-ensayo ng mabuti. Nag-aaksaya ka lang ng oras dito. Patawad po, inaamin ko ang aking pagkakamali. Huwag mong kalilimutan ang hula ng punong pari, kapag tayo ay nabigo sa paligsahang ito, nanganib ang kaligtasan ng buong Nanka. Masusunod po. Ina. General, hahayaan na lang ba natin ang batang iyon? Kani-kanina lang, ginawa niya sa inyo. Tumahimik ka. Swerte lang ang basurang iyon. Maghintay ka lang. Titiyakin ko, na mas masahol pa sa kamatayan ang sasapitin niya. Nagpupugay ang inyong general, mahal na Reyna, martial god. Sa makalawa na ang paligsahan ng martial god. May sapat ba kayong kumpiyansa na manalo? Isang hamak na prinsesa lang mula sa lupain ng mga barbaro. Bakit ako matatakot, martial god? Huwag mong maliitin ang kalaban. Ang prinsesa ng Wagwo ay ang reinkarnasyon ng Diyos ng lakas. Ang lakas niya ay walang katapusan. 3 taon din siyang sinanay ni Yutang Genren. Siguradong determinado siyang manalo sa pagbaba niya ng bundok. Nabalitaan ko, na kaya niyang durugin ang isang dambuhalang kawa mula sa layong 100 metro. Kung ang mga kawal ng Nanka ang haharap sa kanya, baka hindi man lang nila siya mahawakan, at madurage na agad ang kanilang mga buto. Mahal na Reyna, kung hindi na talaga kaya, handa po akong itaya ang aking buhay. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang pangalawa sa listahan ng martial god. Ikaw ang tanging natitirang dugo ng Maharlika sa Nanka. Kapag may nangyaring masama sa iyo, lalong malalagay sa panganib ang ating kaharian. Mahal na Reyna, noong mga nakaraang taon, ang Nanka ang laging namumuna. Matagal nang nag-aabang ang Wagwo. Paulit-ulit nilang nilulusob ang ating hangganan. Kung wala ang proteksyon ni General Qilin Shen, baka matagal nang pinaghati-hatian ng ibang bansa ang Nanka. Bukas na ang paligsahan ng martial god. Kapag nawala sa atin ang titulong martial god, baka manghina ang loob ng ating hukbo, at magkagulo ang buong bansa. Huwag kayong mag-alala, mahal na Reyna. Isusumpa naming ipagtatanggol ang Nanka hanggang kamatayan. Darating at darating din ang araw na ito. Isang malaking sakuna ang paparating. Isang malaking sakuna ang paparating. Qilin Shen. Iyan pala ang prinsesa ng Wagwo. Mukhang magiging kapana-panabik ang laban na ito. Sa tingin ko, mas mabuting tumakas na tayo habang maaga pa. Kapag naaga ang titulong martial god, baka malipol na ang ating bansang Nanka. Hay, huwag na nating pag-usapan. Mag-eempake na ako ng mga gamit ko. Magkakatotoo na ang hula ng punong pari. Ngayon, panoorin ninyo kung paano kukunin ng prinsesang ito ang titulong martial god. Iaalay ko ang martial god na si Qilin Shen sa aking amang hari. Gagawin ko siyang mananayaw niya. Ha 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 ha. Hay, mabuti at bumalik ka na, Terra, ina. Anong nangyayari? Malapit nang mabasak ang Nanka. Kailangan nating magtago muna sa labas. Kapag sumalakay na ang Wagwo, tiyak na maraming buhay ang mawawala. Ina. Kung ganoon, lalo tayong dapat manatili rito. Lalaban ako sa digmaan para pumatay ng mga kaaway. Ipagtatanggol ko ang ating tahanan at bansa. Ipapakita ko sa buong mundo na ang mga lalaki ay maaari ring mag-aral ng martial arts. Dapat pantay-pantay ang lahat ng tao. Ito ang paligsahan ng martial god. Isang panawagan para sa mga nais lumahok na may malaking pabuya. Ang paligsahan ng martial god ay nangangailangan pa rin ng malaking pabuya.
Posible bang wala nang sasali sa pagkakataong ito? Sino naman ang maglalakas loob na sumali? Ang pagpunta roon ay pagpapatiwakal lamang. Ang bagsik ng prinsesa ng Wago kahapon. Hindi mo ba nakita? Kahit si General Kilin ay baka hindi siya kayang talunin. Kahit ang dakilang General Kilin ay maaaring madaig niya. Teka. Ano ang nangyayari? Bakit niya kinuha ang anunsyo? Ano? Isang lalaki lang pala ang kumuha nito. Isang lalaki, nang ahas na kumuha ng anunsyo ng palasyo. Siguradong isang paslit lang na walang muwang ito. Nilalapastangan niya ang dangal ng kaharian. Mahal na ina, pahintulutan ninyo akong pugutan siya ng ulo sa harap ng madla. Sandali lang. Hayaan na kung lalaki man siya. Ito ay isang kritikal na panahon. Wala na tayong pagpipilian kundi sumugal sa huling pagkakataon. Muling magtawag ng mga taong may pambihirang kakayahan. Ang kaligtasan ng ating Nanka ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Hindi pa patay ang salot na iyon.